ganda, Broccoli TV. O anong saya, mga live consultation. Mapapakinggan mo, mga kwentong di imbento, ang hatid namin sa inyo. Ang sarap po kuya, Broccoli TV. O anong ganda, Broccoli TV. O anong saya, mga live consultation. Mapapakinggan mo, mga kwentong di imbento, ang hatid namin sa inyo. Nanay, tatay, gusto ng kumexi, ate, kuya, gusto ng lumabas. Lahat ng mga closet, kumapit lang kayo. Nandito lang kami, tutulong sa inyo. Broccoli TV. O anong ganda, Broccoli TV. O anong saya, mga live consultation. Mapapakinggan mo, mga kwentong di imbento, ang hatid namin sa inyo. Broccoli TV. Click here. 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 Click here to subscribe. The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Magandang gabi po sa lahat ng mga suking taga-subaybay ng Broccoli TV at welcome pong muli dito po sa aming episode tonight. Lost in the Dark Night. Eto, boss, magandang usapin ito. Puno at Prinsipe, ready ka na ba? Magandang gabi, Opo, no? ready na. Magandang gabi po, DK. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At ating pong tutukan ito po isa sa ating mga special episode. Ito kasing topic na to, ito kasi ang isa sa pinagbabatayan ng kinilala nating tugo. Alam mo, may kausap ako kahapon. Nung isang araw, itatago ko siya sa pangalang Thunderstorm. Alam mo, isa siyang personahe sa MTGI na marami ring nakakakilala at maraming may respeto sa kanya. Naku, curious ka ba kung sino siya? Of course, DK. And soon, hopefully, Gusto mo ating siyang makilala. Siyempre. Yan tatanungin ko sa iyo ngayon na. Of course. Kaya lang, ayaw niyang magpakilala. Kung Yun ang lolo-open sa inaharap. problema. Oo, pero ang dami niyang binigay na input sa akin. Natatandaan mo ba nung nakaraan? Linggo ba yon yung nag-face reveal yung marami? Ano nga Linggo nga siya. Kung hindi sa linggo, Monday. Yun, ano? Kundi Sunday, Monday nangyari yun eh. So, Oo. Alam mo, right after that, mayroong isang nag-reach out sa akin. Sabi ko, okay lang ako. Mawalan ako ng kaibigan gaya nung nandun sa Texas. Kasi parang hindi niya na ako kaibigan eh. Binabanatan niya na ako eh. Tapos yung mga kakilala ko dun sa banda ng Middle East, tinitira ako pa ilalim eh. Sa loob-loob ko, mawalan man ako ng mga taong katulad nito. Merong isang nag-reach out sa akin na isang dati kong hinahangaan
kinikilala. Siya mismo lumapit at gusto niya raw akong makausap. Siyempre, alam mo yung feeling na merong isang someone na alam mong mataas yung regard mo, tapos kinausap ka, ano yung pakiramdam nun, Lo? Pakiramdam mo. Para sa akin po, isang malaking karangalan na makausap ng ganong isang personalidad na nangangahulugan sa akin na ang taong ito may pagtitiwala sa akin at nakikita niya ako isang credible person. So napakahalaga niya sa akin. Yung kinausap ko siya, alam mo, magkausap kami, siguro 4 na oras. Matagal namin mag-usap. Ang dami kong nakitang input sa kanya. Kako, paano ba kita kako papangalanan? Ayaw niya talaga magpakilala. Sabi niya, tawagin ko na lang daw siyang thunderstorm. Ayun. Kaya marami akong input at marami akong mga sekreto, marami akong mga masasabi na hindi alam ng iba. Which is napakalaking benefit nun para sa akin. Kaya ito, Lo, sa maganda nating pag-usapan. Ano ang nakikita mong magandang epekto nito kung sakali mang ma-refute natin na hindi nga ito si Beth at si KDR? Dito po natin mapapatunayan na ang ating unang mga pinagtiwalaan ay hindi nagsabi sa atin ng katotohanan. Ito ay magiging isang malaking simbolo o maging hudyat na tayo po ay mga nalinlang at napasunod po sa maling aral. Ito po ay dapat na maging um, maging tawag nila dito in English is awakening to especially to all of the MCGI members na makita natin at malaman natin na wala pala tayo sa totoong kawan ng Diyos. Kaya ito pong ating pag-uusapan ay napakahalaga po. Sana po itong episode 4 na ito ay para sa amin po ni DK at ng Broccoli TV and team. This is going to be a very monumental episode, this episode 4. So, handa na po kayo at tutukan po natin ito at nandito na po ang ating kapatid na DK. Dark Knight? Ayan. At mukhang live lang tayo sa Facebook. Pero mukhang hindi pa tayo napapanood live sa YouTube. At manghihingi lang ako sa ating technical director na si Broccoli himself. Ano ba ang nangyari? At itutuloy ba natin right now? Actually, marami nag-aabang nito eh. Ang dami kasing nag-reach out. Boss, go. Mm-mm. What's your plan, boss? Or in case mag-reset tayo, pwede rin naman siguro. Kasi nanghihinayang ako bro, dun sa mga lumapit talaga eh. O pansamantala po, nagkaroon lang kasi ng technical issues. Pumasok na po kami sa YouTube Live at saka sa TikTok. However, pagdating po sa YouTube, kanina pa rin akong nagre-refresh ng browser eh. Hindi ko rin nakikita yung feed natin sa YouTube eh. Mukhang meron po tayo Dark Knight na unseen forces na pumipigil. Uy, Pero pili hindi lang. po nila tayo mapipigilan. Kailangan po natin itong ilabas para sa ating mga maraming mga taga-subaybay na mga kababayan, lalo na sa mga taga-MCGI. Kailangan niyo pong malaman ito. Tutok po kayo, mga kapatid. Tamang best lang nga. Oo nga, sabi ni Seth Javiero. Sa akin lang ba, grabe naman, hina. Tapos, hina raw ng kanyang signal. Ayun, pati sabi ni Honeybee, tapos si Oro DK, Jackson. pwede ba? Mhm. Yeah. DK, pwede ba natin acknowledge si Ditapak Chi? Si Ditapak, ang dami rin niyang binibigay sa atin na mga pwede nating tignan. So na-appreciate ko yung kanyang effort, no? Yung kanyang being proactive of giving us the passages and the verses nga na nilikot ng ating dating mga pinaniniwalaan. So hopefully in the next coming days, I'll discuss it with you para pumatignan po natin ito at mai-deliver po natin sa mga ating taga-subaybay. Sige, oo. Si Dito Pakti, isa sa mga nag-feed din sa atin ng input. Ano. Ayun nga daw, kasi sabi nila dito sa, go. Mm-mm.
Sige. Sa lahat po ng ating mga listener right now sa YouTube channel, inaanyahan po namin kayo na mag-flip muna. Kung pwede po kayo lumipat sa Facebook channel mo, no? Broccoli. Apo, punta lang po kayo sa channel ni Broccoli sa Facebook. At ano ba ang pangalan ng kanya? Ang isearch nyo lang po, Broccoli TV. Tama ba? Yun ba yung name mo doon? Oo, same lang naman po. Oo, pasok na po kayo, Broccoli TV. Tapos kung kayo po ay merong TikTok, pasok na po kayo sa TikTok. Ayan, sa lahat po ng nasa YouTube, medyo may technical issues po yata si YouTube himself. At naglo-load pa ng naglo-load. Ayan. So, lipat po na tayo sa kabila. Putol-putol po. And right now, inaanyayahan po namin ulit. Kung meron pong mga KNP na nakikinig, kung merong mga district servant, town servant, mga manggagawa na nakikinig, mga officers na nakikinig, mga nag-aaral ng Bible sa MCGI na nakikinig, inaanyayahan po namin kayo, huwag kayong galit agad. Huwag niyo po kaming tingnan kaagad at masasamang tao. May ilalatag lang po kaming informasyon sa inyo. Then, pag nilay-nilayan nyo, pag-aralan nyo, tignan nyo lang po, baka lang sakali, somehow, makapagdulot ito ng curiosity sa inyo. Baka sakali na ma-realize nyo, oo nga, teka, hold on. Baka nga mamaya masyado tayong naniwala sa verses na yan na applicable sa atin, ito pala yung mga technicalities. Hindi pala lalapat sa atin. At maaari magbukasyon ng consciousness sa inyo at palaisipan, oo nga, may sabit nga yung ating pinaniwalaan. Payag ka ba ron, Lot? Opo, at yun po ang ating talagang mini-mission, ang ating pong mabuksan ng kaisipan ng ating mga taga-subaybay, lalo na po ng ating mga kapatid sa loob ng ating kawan na dating kinalalagyan. Right. Tanong ko nga yan kay Thunderstorm eh. Sabi ko sa kanya, sa maliit naming kalagayan ka ako, pwede ba kaming mag-refute ng isang malaking religion at yung kanilang paniniwala tungkol dun? Sabi niya sa akin, well, anyone can refute for something. As long as the information that you have or the information that you gathered is enough. Kung palagay mo yung impormasyon na dala-dala mo is sapat para ma-refute mo yung ganong argumento nila, kahit sino ka pa. Hindi mo kailangang ikaw ay maging artista, tituladong tao, kahit ikaw ay hindi nakapagtapos. Basta as long as legit, may sense, yung information na nag-gathered, pwede mong i-refute ang someone na nagbibigay ng claim. Ganda nung sinabi niya, no? I absolutely agree po. Yun po ang katotohanan. Wala pong requirements yan. Basta ang nasa iyo ang katotohanan, may karapatan ka mag-refute ng isang bagay na kasinungalingan. Tama po yan. Oo, kaya Los, kahit tayo maglulupa lang, kahit ako isang hamag na magsasaka lang dito sa banda ng Mindanao, kung ikaw man, ano man ang titulo mo, pwede tayong mag-refute, lalo na kung alam mo na itong nag-gather mong impormasyon ay legit at credible. At naku po, Los, ito ang totoo. Pag narinig ito ng iba, masasabi nila, oo nga, anak ng 77 tupa. Na dengue nga pala tayo. Kasi, ang nangyari nun, Los, noong mga panahon na yon, madali tayong napaniwala eh. Agree ka ba, hindi na tayo nag-fact check noon? Opo, tama po. Dahil nakikita ko po na malaking factor po ang internet before dahil wala pa nga ang advent ng internet. So, wala po tayong mapagkukuhaan ng other sources of information. So, ngayon po, hindi na ito mapigilan. This is very inevitable. Kaya po, ngayon, nabubuksan po ang ating mga kamalayan dahil nga po sa mga sa atin ay lumalantad na po sa pamamagitan ng malayang pagsasaliksik sa internet. Exactly. Believe na believe tayo noon, Kevin. And we may say as we are blind followers. Kasi lahat na lang ng sabihin ni Beth noon, blindly, tinasampalataya na natin eh. Without asking question eh. Na pagka sinabi ni Beth, sabi ni Brad Eli eh. Ganun ka rin ba? Opo, actually talagang grabe po ako mag-defend kasi talagang para sa akin dahil wala nga po ako mapagkuhaan ng mga ibang information.
nagkaroon na po ako ng pagiging kampante sa pagtitiwala sa kanya na involuntarily naibigay ko sa kanya ang aking, yung po bang tinatawag na control. Kaya kapag mayroong ibang mga nagpapamali, ako kaagad ang aking initial reaction is to defend at ang sasabihin ko basta ang totoo si Brad Ellie dahil siyang nakakaalam. Dahil in reality, wala nga po akong alam dahil wala po akong source of information before. Kaya nga meron pa tayo noon minsang sinabi ng pantas. May collection ako noon Ikaw, meron ka noon? Meron din po. Meron din po. At lately, nakita ko po na yung ibang mga sinabi lang po rin po pala ng mga tao. Hindi niya po sinabi yun. Oo, yung MSNP noon na natin tinatawag. Masyadong mataas yung regard natin kay Beth noon. Kaya nga basta Apo. pagka siya bumasa, naniniwala tayo kaagad. Kaya tanda ko po ng pagkakasabi niya. Pag ako nagbigote, may batayan ako sa Biblia. Kaya mula noon, talagang ang lakas ng faith ko noon. Kumbaga para akong nakasandal sa pader. Ipanghamon mo man si Beth ng diskusyon, alam mo kung sino ang mananaig. Di ba ganun ang point natin nung dati, no? Opo. Ganun na nga po. Laging mismatch ang atin pong laging naiisip dahil nga siya yung, gaya po na ating huling tinapik, na siya yung binigyan ng karunungan at bibig, hindi masasalang siya na atin din pong na-refute ng mga nakaraan. Ganyan na nangyari sa atin. Kaya noong binasa ni Beth, eto na ngayon, papasok na tayo sa ating paksa at pag-aaralan. Or hindi paksa, I may say. Kasi i-refute lang naman natin yung kanilang batayan. Papasok na tayo rito. 30 ng Jeremias. Ito, isa sa nagbigay sa akin ng malaking konsolasyon noon na nandito nga tayo sa bayan ng Diyos. Bakit? Umpisahan natin, boss ha? Tingnan mo ha. Mag-uumpisa yan sa 20. Kung makikita natin yung talata dyan sa 20. Ang kanilang, sa 19 rather, sorry, ang sabi po dyan sa 30-19, mula sa kanilang magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. At sa 20, ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan yaong lahat na nagtitipid hati sa kanila at ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila at aking palalapitin siya at lalapit sa akin sapagkat sino yaong nangahat upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Ayan. Pagka binabasa yan, lalo na pagkapasalamat ng kapatiran, naririnig mo ba emphasis niyan? Nagre-reflect ba sa'yo or naaalala mo ba pagka yan ay binasa kung gaano nagpapalakpakan ng kapatiran? Naaalala mo pa ba, Lo, yung mga moment na yon pagka yan ay pinapatungkol sa atin sa NPGI? Opo. Yan po ay walang paltos na tuwing aking maaalala, napapangiti ako dahil talagang yung aking bang pagtitiwala ay talagang to the roof na tinatawag na nandito kami sa isang iglesia at ito ay isang talatang mahiwaga na sa amin natutupad. Nagpalakpakan tayo ron, ano? Tapos nagkatuwaan pa, lalo na yung sa palit. Pagka nag-wave na, nakakaba ka ba ron nung nag-wave tayo nun? Opo, pero hindi nga lang po ako nakapag-wave. Pero kitang-kita ko po yung mga ganong panahon at yun po Hindi ay mo ba talagang na-experience nagbigay ligaya yun? sa atin. Hindi Ay, ko po siya na-experience Ay, pagtanong mo sa mga dating mga miyembro, pagka nag-wave kami noon, nung panahon na yon, ay talagang mula dun sa umpisa, sa unahan ng stage, pag nag-wave yon, ihahagis yung damit, payong, pamaypay, bangko, pati alak nila minsan inihahagis para, para ka nakakakita ng umaalon ng mga tao. Lalo na pagka binasa yan, ay natutupad sa atin ang hula. Pakiramdam natin talagang tayo ang bayan ng Diyos. Now, etong ating pag-aaralan, ito po ay para sa mga closet at sa mga exiters. Kasi sa mga fanatic, minsan mahihirapan na tayo Kasi ang gagawin ng mga yan, i-close door na nila kaagad. Sasabihin nila, anong pakialam namin kung sino yan? Hindi na yun makikinig Agree ka ba ron? Opo, agree po ako dyan.
Kasi yung iba, pagka fanatic na, yung wala na sa kanilang sentido, yung pag-aaral ng kasu-kasuan ng Biblia, basta si Bis yan, basta si QDR yan. Basta panatag na ako rito sa sinampalatayanan ko, komportable na ako, kaya ano man ang sabihin nyo, wala kami pakialam. Ganun ang paniniwala ng ibang fanatic di ba? Tama po. Ganun na ganun nga po. Kaya, sa mga closet, na halimbawa, closet po kayo, gaya noong mga nakakausap namin sa taga New Zealand, dalawa sila mag-asawa. May nag-reach out sa akin, isa taga Christchurch naman, New Zealand. Saka yung taga Nueva Ecija naman, na Exeter na rin. Yung mga iba pa nilang mga kasama, na kumbaga, nasa edge na po sila ng pag-alis, naghahanap lang sila ng validation para sila umalis. Ito po, malaking consideration ito para talagang totally umalis kayo sa samahan na yan. Bakit? Makikita niyo po rito, hindi talaga si Bestian at saka si KDR. Ngayon, paano po namin papatunayan sa inyo? Eto, papalitawin po namin muna ang mga verses, iba-ibang translation na ginamit dito sa 30 at 20 uno ng aklat ng Jeremias. Pinasa ko kay Broccoli, makikiwalang galang po kami kay Broccoli. Magiging utusan namin ngayon si Broccoli. Papakita niya po sa inyo rito yung iba-ibang mga translation or mga verses kung ano ang sinasabi sa 30 at 21. O isa-isahin natin. Brad Los, pwedeng umpisahan mo nga yung ibang mga verses dyan. Sige po, simulan natin sa New International Version. Their leader will be one of their own. Their ruler will arise from among them, and I will bring him near. Hanggang doon lang. Hanggang among them lang. Kunin lang natin yung leader at saka yung ruler. Okay. Sige. Then yung next po natin. Yeah, new living. Wait lang po ha. Sana po yung ating new living. Ito po. They will have their own ruler again, and they will come from their own people. Ito na nga. Yan. Ayan. Punta ka sa English Standard. English, their prince shall be one of themselves, their ruler shall come out of their midst. Punta ka sa Berean. Their leader will be one of their own, and their ruler will arise from their midst. Punta ka sa American Standard. Their leader shall be one of them, and their ruler shall come from their midst. Ayan. So, inaanyahan po namin kayo. Buksan niyo po yung link na yan. Yan po pwede ba natin pakita yung link na yan, bro? Sa lahat po ng mga mag-aaral ng Biblia, yung link po na yan is Bible Hub. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag po dyan sa website na yan is biblehub.com. Ayan. Makikita niyo po dyan yung iba-ibang mga translation. Mag-aral po tayo. I-open natin by the way, DK, yan. Go. Very ano po yan, very reputable po yan ng mga Biblia. So pwede po kayong magsaliksik dyan. Yan po ay talagang tinatawag nila na ano po yan, talagang kinikilala po nila na mga nagpapakita na iba't ibang salin ng Biblia. Kaya dyan po kayo pupunta. Tama po yan. At kung mahalaga po sa inyo ang inyong mga kaluluwa, magtiyaga tayo. Huwag kayong galit. Magtiyaga tayo. Mahalaga sa inyo kaluluwa nyo So kumbaga parang estudyante. Meron kang isang teacher. Pinakikinggan mo yung teacher. So, tingnan mo. Ito bang teacher na pinakikinggan mo? Dapat mo ba siyang pakinggan? Meron ba siyang authority na magturo sa'yo? So kung sino mang lalapit sa'yo at mayroong sasabihin na prinsipyo o paniniwala, tingnan mo yung kanyang karapatan o yung kanyang authority. Meron ba siyang karapatan na magsabi sa'yo ng ganitong bagay? Legit ba siya? Mapagkakatiwalaan mo ba siya? Alam ba, may nagsabi sa'yo, magkakaroon po ng bagyo paparating. Yung nagsalita, galing talaga ng pag-asa. Representative ng pag-asa. Katiwa-tiwala siya, di ba? Pwede mo siyang pagtiwalaan. Maniwala ka mang may bagyong paparating, authority siya, pwede mo siyang paniwalaan. Di ba ganun, lo? Kung sakali mang halimbawa na meron kang teacher at pinakikinggan mo at alam mo talagang legit yung teacher at maestra, nasa safe zone ka nun. Kasi
alam mong meron siyang karapatan dahil pinag-aralan niya yung kanyang ituturo sa'yo. Although may mga ibang student na re-refute din sometimes doon sa kanila mga teacher. So what we're trying to say here is kung talagang mahalaga sa atin yung ating kaluluwa, merong pinagbatayan yung ating kinilalang sugo, then i-interrogate natin. Tingnan natin kung tama ba yung application ng talata. Ngayon, nakita niyo po yung mga verses. So, dyan nakita niyo po yung mga salita na prince at saka ruler. Tinawag din po siyang leader at saka ruler. May ibang translation, tinatawag po siyang noble. Ayan, sa King James Version. And their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed from the midst of them. Ayan. So, dito nagkakaroon ng idea yung iba. Parang mayroong dalawang pinutukoy. Mayroong prinsipe at mayroong puno. Para bang magkaiba siya or dalawa siyang identity. Isang prince at saka isang ruler. Isang leader at isang ruler. Noble, ito pa yung problema sa iba. Noble. Problema yan sa iba. Look, di ba? Kasi Opo. plural yan eh. Tama po. Di ba? Ngayon, merong mga ibang translation dyan, kung ibababa mo pa yan, meron dyan, Jacob leader. Sa bandang ibaba dyan. Tapos, Jacob's leader, tapos ruler. Tapos meron pang isang translation dyan, kung maibababa pa ni Broccoli, rock and governor. Ayun, Jacob's leader ang tawag niya naman. Jacob's leader will be one of them. His ruler will issue from him. Ayun. Sa international version, their leader. Ayun. Kung ibababa pa yan ni Broccoli, meron pang isang verse dyan, o isang Bible translation dyan, rock. Ayun, sa Jubilee Bible 2000. Taas mo ng konti, Brock. Ayun, no? The rock sa bandang ibaba. Sinabi talaga na rock at saka yung governor. Ayan. Yan po, iminumulat muna namin kayo ho para ilatag namin yung premise. Ngayon, puntahan natin ngayon yung pinanggalingan ng English translation na yan. Pupuntahan natin ngayon yung Hebreo. Payag ka ba, Los? Mag-e-Hebreo tayo. Although hindi naman tayo marunong, pero pagtitigaan natin. Opo, dahil yan po talaga ang mga original na salin. Kapag tayo po ang pag-uusapan natin ay Lumang Tipan o Old Testament, it should be Hebrew. At kapag New Testament, it should be Greek. Kaya dapat po tayong bumalik dyan dahil yan mga original. Yan. Nasa first page na tayo. Nakapaglatag na tayo. Na may mga translation, iba-iba talaga ng translation. Ngayon, para mas maintindihan natin, pasukin natin yung pinanggalingan talaga, Hebrew. Ngayon, ang sabi po dyan sa 21, they're noble. Pagka ikinilik po ni Broccoli yung 117, makikita nyo po kung ano yung kahulugan ng nobles na yon. Ang pagkakasaling po dyan sa English na ng nobles, yung kanyang paugnay na salita, ikaw nang bahala. No? Okay, ang kanya pong Ayun, nawawala sila. Ang sabi dyan, majestic. Doon po sa kanyang transliteration is adir. Yung phonetic spelling niya is adir. Ayun. So, tinatawag po siyang majestic. So, kung nobles man po yung pagkakasalin, yung sinasabi po ng mga Bible scholars po dyan, kung ibababa natin yan, bro, hindi siya taken as mga parabang ang dami. Kaya kung mapapansin mo dyan sa NASB translation, dyan po ginamit yung leader, magnificent, na tumutukoy lang din dun sa isa, majestic one, yung mighty one. Ayan, ginamit din yung noble doon. So, kung paano nila itinranslate yun, makikita mo na tinatranslate nila as nobles, pwede mo rin gamitin yung salitang leader. Kaya nga sa Tagalog, prinsipe or puno or magnificent or majestic one, master. Ayun. Ngayon, yung prinsipe na yon o yung taga-akay na yon, ano ang gagampanan niya?
Itataas natin ho. Yung nobles daw na yon, ang gagampanan niya dun sa bandang itaas dyan, babalikan lang natin bro yung ah, embryo na yan. Ibalik lang natin. Ayun. And shall be their nobles from among them and their governor. Ayun. Meron ditong binabanggit namang governor. Ito bang governor na ito, iba pa ba to doon sa nobles? I-click natin yung 4910. Kung ano ang definition po noong governor na binabanggit dyan sa Hebrew. Anya ka na, Lo? Opo, andito po tayo. Ayan. Ano naman yung pagkakabanggit dyan sa governor? Ito po ay to rule, have dominion, or reign. Yan. Kung mapapansin mo, part of a speech, verb siya, no? Opo, opo, hindi siya titulo. Transliteration, martial o mausial, kung paano man yan basahin, na yung pagiging governor niya at to rule, to have dominion, or reign. Ayun. So itong prinsipe na ito, itong puno na ito, itong majestic one na ito, magro-rule siya. Meron siyang gagampan ng trabaho bilang isang governor. Magkakaroon siya ng gain control. Meron siyang authority. Magkakaroon siya ng dominion to rule or to govern. Itong prinsipe na ito or taga-angkay na ito or puno na ito. Kaya kung mapapansin mo, yung mga iba-ibang translation, ang nangyari, pinag-isa nila. Yung New Living Translation, ang naging translation niya, pinag-isa niya na lang yung ruler na yon. Ayan, papakita ko po sa inyo. Tingnan niyo. Eto, ipopo sa inyo ni Broccoli at papakita niyo sa inyo yung tali ng New Living Translation. At yan makikita niyo po, kung meron siyang thought or idea na itong prinsipe or puno na ito is mag-govern or magkakaroon ng dominion or maghahari, pinag-isa niya na lang ito, hindi siya nakaseparate na para bang iba yung prinsipe, iba yung taga-akay, iba yung puno, iba yung ruler, na para bang dalawang identity. Kaya sabi ni New Living Translation, they will have their own ruler again and he will come from their own people. So pinag-isa niya na lang yung identity nitong nasa 30-21 na ang akala natin magkaibang person. Pero kung titingnan mo nga naman sa original niya sa Hebrew, yung nobles o yung majestic one, ang gagawin niya pala, mag-rule siya. Yung verb na yon na meron siyang gagampanan na dominion. Mag-gain siya ng control at magkakaroon siya ng authority. Ngayon, pupuntahan natin ngayon yung mga iba-ibang Bible commentary. Tingnan natin kung ano yung naging impression nila sa mga verses na yan. Uumpisahan natin dito kay Cambridge. Ito yon. Papakita sa inyo ni Broccoli yung naging Bible commentary dito po sa Cambridge Bible for schools and colleges. Ang sabi po dyan sa 21, the Jews shall again be placed under a prince of their own. This prince shall draw near to God without a go-between in other words, he shall be priest as well as the king. Ayan. Kaya po natin ginagamit yung mga commentaries. Payag ka ba, Lo? Gamitin natin yung commentaries. Opo, kailangan po natin silang gamitin dahil sila po ay mga Bible scholars po. Kaya sila ay dapat nating bigyang pansin ang kanilang mga pagsasaliksik. Ayan. Diyan kasi tayo binawalan ni Bes eh. Natatandaan mo ba yun? Pagka mga Bible commentaries, parang hindi na dapat pagkatiwalaan. At meron mo pagkakatiwalaan, sino lang? Dapat siya lang. Ayun. Eh hindi mo discredit ang authority nitong mga taong ito kasi mga Bible scholars nagpagod, nagpuyat, nagsunog ng kilay itong mga ito eh. Kaya dyan sa Cambridge School, sa Cambridge Bible, ang paliwanag dyan, nagpapakita siya ng isang prinsipe na tinutukoy
na may tanging kakayanan bilang maging priest as well as the king. Ayun. Bilang isang saserdote at bilang isang hari na maging isang gobernador. Kaya pinakikita niya dyan na isang authority yan na mangyayari sa panahon ng Israel. Well, bigyan pa natin ng puwang yung commentary naman ni Paul Pitt. Ayan. Pakita natin yung Paul Pitt commentary. Pakibasa naman natin, no? Okay. So verse 21, the future rulers of Israel shall be of the native stock, not foreign tyrants. Their nobles, rather than his noble one, is synonym for his ruler, the earthly king of Israel. Yan. It is remarkable. Yan. Okay na dyan, boss. So makikita mo dyan, yung mga magiging pinuno ng Israel sa hinaharap, magiging mula sa sarili nilang lahi. Yan. The future rulers of Israel shall be of the native stock, not foreign tyrant. Kumbaga, yung mga maghahari sa Israel, makapangyarihang pinuno, hindi mula sa ibang bansa, kundi manggagaling na sa sarili nilang bansa. Ayan, maganda yung nilalaman yan. Bakit? Makikita mo mamaya, kung bakit sinabing ang kanilang puno magiging isa sa kanila. Ang kanilang taga-akay magmumula sa gitna nila. Maiintindihan mo kung bakit sinasabi yung salita na yon, magmumula sa gitna nila. May idea ka kung bakit sinabi yon? Kailangan po bang ako magsabi or kayo po ang mag-drop ng bomb na yan? Mas maganda po, Hindi. Brad DK, kayo na po. Kasi Sige ang po. paniniwala natin sa MCGI, si Beth, nagmula sa gitna natin eh. San ba pinanganak si Beth? Di ba sa loob ng iglesia? Di ba ganun ang take natin doon, di ba? Pero itong ruler na ito sa Israel, itong mighty one na ito, itong noble one na ito, ang sabi dito, magmumula sa gitna nila. Manggagaling siya sa gitna nila. Bakit? Kasi itong puno na ito, manggagaling ito sa sarili ng bansa ng Israel. Hindi naman gagaling ito sa ibang bansa. Mamaya makikita mo kung bakit ganyan ang mga salita ng mga Bible commentaries na yan. Ito pa isang Bible commentary. I don't know kung paano ito i-pronounce. Pronounce mo nga ito, basahin mo nga. Sige po. The expression, his prince will be out of him, is explained in the parallel clause, his ruler will proceed from him. The meaning is that the people will no longer be ruled or subdued by foreign masters, but be ruled by glorious princes, leaders endowed with princely glory, and this out of the midst of themselves. Ayun. Magkapareho sila ng pulpit commentary dun sa expression na ang kanyang wikang prinsipe magiging mula sa kanya. Kumbaga, ipinaliliwanag yung katumbas na pahayag na yung kanyang tagapamahala magmumula sa kanya. Ibig sabihin, yung kanyang gobernador manggagaling mula sa sarili nilang bansa. Ang ibig sabihin nito, yung mga tao hindi na pamumunuan o sasakupin ng mga banyagang namiminuno, kundi yung mga magigiting na prinsipe, yung mga magigiting na leader ng kaharian manggagaling na sa sarili nilang bansa. Magkaisa sila ng commentary ni Paul Pitt. Etong si Phil, kung delete biblical commentary, kung paano mo sasabihin. Eto pa isang commentary. Basahin natin, Lo. Ayan, ito po ay commentary ni Ellicott's commentary for English readers. Their nobles, literally his glorious one, as pointing to some single ruler. The word is the same as the excellent of Psalm 8:1. So, Yan. who is this? Yan naman makikita mo naman, Alo, yung binabanggit diyang ang their nobles, yung maharlika, yung glorious one, literal, glorious one, tinutukoy niya yung isang tiyak na pinuno, pointing to some single ruler. Nasusundan mo, Lo? Yung dalawa doon ito po ay na governor, tapos yung isa doon na noble,
Iisa lang talaga siya, ayon dun sa mga Bible commentaries eh. Natutundan mo yung point nila. Opo, one and the same po sila. Ayun. Kaya kung mapapansin mo dyan, nakakailang commentary na tayo. Nakakaapat na tayo, no? Alam Apat mo, na po. kung babasahin niyo po dyan sa Bible Hub, ang daming commentaries dyan. At makikita nyo na yan, nagpapakita sila na yung prinsipe o pinuno tumutukoy dun sa iisang gobernur na lilitaw dito sa bayan ng Israel. Ngayon, merong isang kapansin-pansin. Ayong ba tanong sa akin, boss, kung ano yung Ano po isang yun? kapansin-pansin? Ano po yun? Ano Ay, po yun? dito, Sige po, mabubulga ano ka po na ngayon. yun? Pati datigay. Eto, Sige nga po. kita natin, bro. Kasi lahat ng mga binasa nating mga Bible commentaries, nire-refer nila kay Kristo eh. Sa Misaya eh. Merong isa, dalawang Bible commentary, meron silang binigyan ng pakahulugan kung kanino natupad yun. Magtataka ka, baka tibis na yan. Excited ka ba? Baka tibis to. Sige nga po, tingnan natin kung siya, pero sa tingin ko po, hindi na eh. Pero sige po. Tignan natin, sige. Basahin mo ngayon yung sinasabi nila dyan. Ayan, sige po. From Jameson Fawcett, Brown Bible Commentary. Their nobles, rather their glorious one or leader, compare and answering to their governor the clause of themselves, of their own nation, a Jew, not a foreigner, applicable to Zorobabel or Yun. Jehai. Ayan. Yan, ito po si Zorobabel. Yan, sige po. Okay, yan. Ito, kakaiba naman siya. Dito, ang tinutukoy niya naman, itong glorious one na ito, o yung leader na ito, itong governor na ito, na manggagaling sa kanyang sariling bayan, isang Hudyo, hindi foreigner. Ipinakilala niya, applicable daw ito kay Zerubbabel. Ayan. So, dito, magkakaroon ka na ngayon ng, ang ganda niya na, interesting yan. Yung ibang mga Bible commentaries, nilalapat nila kay Christ. Ito naman, nilapat niya kay Zerubbabel. Ngayon, hindi nag-iisa itong commentary na ito ni Jameson, Fawcett, and Brown Bible Commentary. Mayroon pang isa, ito naman ng commentary niya, si Matthew, full commentary. Basahin natin, Lo. Okay. Their governor shall proceed from their midst of them. Medyo, pwede pong ilakihan natin ng konti, rocks. Yan. Their governor shall proceed from the midst of them. This promise was made good in Zerubbabel. So si Zerubbabel pa rin po ang tinutukoy dito. Yun. So dito kay Matthew Paul, commentary, sinasabi niya, natupad din daw ito kay Zerubbabel. Ayun. Yung kanilang tagapamahala, lalabas mula sa gitna nila. So sabi dito ni Matthew Paul, commentary, yung pangakong ito raw niya natupad sa panahon ni Zerubbabel at sa iba pang mga tagapamahala ng mga Hudyo pagkatapos nung pagkakabihag nila sa Babylonia. Ayan. So literally, tinutukoy niya rito si Zerubbabel. Ano? At ito ay mamamahala or mamumuno laban dun sa mga dayuhan na. Kumbaga, ito na yung leader nila na hindi na napuno galing sa labas ng bansa ng Israel. Ayun. So, ano ang nakita mo dito sa pasimulang bahagi na inilatag natin, Lo? Ano napansin mong punto? Ang napansin ko pong punto dito, is ito po ay tumutukoy po sa hindi doon sa ating unang nalaman na ito po ay matutupad sa ating mga dating mga pinaniniwalaang taga-akay na malinaw po, this is pointing to a specific person or pwede rin po ito mag-point sa isang Mesias. Yun po. So, yun. Ang ganda ng analysis mo doon. Tumutukoy itong hula na ito sa Israel na nilagyan nila ng isang katuparan literally kay Zerubbabel at po pwede rin katuparan ito kay Kristo. Ano stand natin? Wala po kaming stand.
Ipinakita lang namin sa inyo. Yan po yung lumilitaw sa research o pag-aaral nitong mga Bible scholars. Now, punta tayo ngayon sa second phase nitong ating pag-aaral. Bibigyan kita ng kaunting glimpse or idea, Lo. Yung kaharian ng Israel. Ayan. Alam mo ba yung kaharian ng Israel or bansang Israel? Buo lang siya noong una noong around 1020 to 931 BCE. Yung bansang Israel, tinatawag po siyang kaharian ng Israel o kaharian ni David. Yung buong lupain ng Israel na yon, Lo. Pinamumunuan yon ni Haring Saul, ni Haring David, ni Haring Solomon. Alam mo nangyari dun sa kaharian na yon, Lo? Ano po? Nung mamatay si Haring Solomon noong 931 BCE, nahati sa dalawang bahagi ang kaharian. Ayan. Alam mo kung ano yung dalawang bahagi ng kaharian na yon na nahati? Yan, pakita natin kay Broccoli para magkaroon ng idea yung ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Tandaan mo yun, Los, ha? Isang buong kaharian na pinag-aharian noon ni Saul, ni David, ni Solomon. Ngayon, noong mamatay si Haring Solomon, noong around 931 BCE, ayan, pakibasa mo na nga, Lo. Pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon. Pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon, 931 BCE, nahati sa dalawang bahagi ang kaharian. Ang kaharian ng Israel, dito ay nasa northern part. 10 tribo nila Ruben, Simeon, Ephraim, Nephtali, Gad, at ang kaharian ng Huda, ang isang kahati, ito ay ang southern part. 2 tribo, Benjamin at Huda, linya ni David. So, buo siyang kaharian, ano? Nung mamatay ngayon si Haring Solomon, around 931 BCE, nahati yung kaharian ng Israel. Yung northern part, na may 10 tribo, dun sa bandang baba, southern part, kaharian naman ng Huda. Tandaan mo yung salita, kaharian ng Israel, kaharian ng Huda. Northern part, southern part. 10 tribo dun sa taas, 2 tribo naman dun sa baba. Okay. Ngayon, ano nangyari? Pagkatapos na mamatay si Solomon at nahati itong Israel sa kaharian ng Israel at ng Huda, may nangyari na senaryo. Ito ang nangyari. Basahin natin yung sumunod na pangyayari. Pakibasa natin, Lord. Ayun, ang sabi dyan, nababasa ba, Lord? Hindi pa po, wala pa pong lumalabas dito sa Sige. ating screen. Bagal internet mo. Natayo ko, ha? May Sige po. nangyari. Ito nangyari. Yung pagkabihag ng kaharian ng Israel. Okay. Nabihag sila 722 BCE. Yung kaharian ng Israel dun sa Hilaga, nabihag ng Assyria noong 722 BCE. So, ang ilang mga miyembro ng tribo nawala, pati yung kanilang mga pagkakakilanlan bilang tribo. Ayun. So in short, itong kaharian ng Israel na ito sa northern part, nasakop or nabihag ng Assyria. Eh yung southern part naman, ano nangyari? Nababasa mo na, Lo? Hindi pa rin po eh. Ang sabi Dark rito, screen pa rin po dito. yung kaharian naman ng Huda, nabihag naman 586 BCE. Ayun. Sa panahon na ito, yung kaharian ng Huda sa southern part, nabihag naman ng Babylonia. Yung upper part, nabihag ng Assyria. Ito naman nabihag ng Babylonia, 586 BCE. Ang nangyari dito, nagresulta ito ng pagkakakalat ng mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng Babylonia at sa iba't ibang pang region. Ayan. So nakapag-establish tayo ngayon dito ng senaryo sa Israel. Buong kaharian, namatay si Solomon, nahati, northern part, southern part, naalipin sila. Ngayon,
papasukin natin ngayon si Jeremias. Yan. Mga panahon na itong Israel na ito ay nasa pagkakaalipin o pagkakabihag, papapasukin natin si Jeremias. Lumitaw ngayon itong Jeremias. Ito, pakita natin bro, ito namang isang mahalagang personahe na panggagalingan ng batayan ni Beth para patunayan niya anyang siya yung puno at leader at prinsipe sa MPGI. Papasukin natin itong si Jeremias. Ang sabi po, sa pagpasok natin kay Jeremias, si Jeremias ay isang propeta na nabuhay noong panahon ng pagkakabihag ng Huda sa Babylonia. Siya ay pinanganak sa pagitan ng 650 BCE, namatay noong 570 BCE. Kaya si Jeremias po, isang propeta noong panahon ng pagkakabihag. Ayan. So, kung makikita mo sa picture, sa senaryo, naalipin ng Israel, naalipin ng Huda, ng Assyria, ng Babylonia, lumitaw din sa akibat nun ang propeta Jeremias. Nasusundan mo, Los? Apo. Oo. So, ito nga si Jeremias na nabuhay nung panahon na sila ay bihag, nagsulat ngayon. Ito na ngayon ang hula ni Jeremias. Magbabasa na tayo ngayon ng hula na isinulat ni Jeremias. Pasok, Jeremias. Basahin natin ang hula. Bro, meron ka ba diyang translation ng salita ng Diyos in Tagalog? Or ang dating Biblia lang yung iyong translation? Kasi baka mamaya kung yan ang ginagamit natin, ang lilitaw lang talaga dyan ay ang dating Biblia. Pero kung meron tayong salin nung ang salita ng Diyos, mas mababaw kasi yung salita ron. Although pwede naman natin yan na pagbatayan or mabuting balita kung meron man. Umpisahan natin ngayon sa 30. Uno, basahin natin, Lord. Okay. Sige, okay lang yan. Ayan. Lord, So, basahin na natin to. 30, Okay. 1 hanggang 3. Okay. Ang salita na dumating na nagsasabi, Nawawala si Los. Ganito ang sinalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Sa 3. Sapagkat narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ng aking bayang Israel at Huda, sabi ng Panginoon. At aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang ariin. Ayan. Napansin mo, Los, kung bakit inisa-isa ko sa iyo kanina yung bayang Israel at Huda? opo, opo. Pinalitaw muna natin yung kasaysayan. Na sa kasaysayan, ito palang Israel at Huda nasakop ng Assyria at ng Babylonia nung mga panahon na ito na nag-e-exist si Jeremias. Kaya sabi ng Diyos kay Jeremias, itulat mo itong salita na ito. Ang mga araw, Jeremias, dumarating, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Huda. Ba, mayroon palang hulang mangyayari at magaganap na itong Israel at Huda na ito na nabihag ng bansa ng Assyria at ng Babylonia, ibabalik na ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pababalikin ko na sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Ayan. Pag ituloy mo ngayon yung mga verses na yan, lalaktawan na natin para wag tayong may matagal. Idiretso na natin sa 8, bro, para makita natin yung isang mahalagang detalye. Ayun. Mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hubo, na aking aalisin ang kanyang pamatok sa iyo. Aking papatirin ang iyong mga tali
at hindi na siya maglilingkod pa sa taga-ibang lupa. Tuloy. Kundi kanilang paglilingkuran ang kanilang Diyos, ang Panginoong kanilang Diyos, at si David na kanilang hari na aking ibabangon sa kanila. Dito, Lord, kung mapapansin mo, sabi nung Diyos na makapangyarihan sa lahat sa 8, sabi niya, sa panahong yaon, di hula nga ito na sinulat ni Jeremias. Sa panahong yaon, hindi na sila aalipinin ng taga-ibang bansa. Sabi doon sa 8, bakit? Babaliin ko na yung pamatok sa mga leeg nila. Tatanggalin ko na yung mga kadena nila. Yung mga naaliping Hudyo. Babaliin ko na yung mga pamatok sa leeg nila. Tatanggalin ko na yun, yung mga tali. Hindi na sila maglilingkod pa sa mga taga-ibang lupa. Ayun, pagkawalan na ng Diyos itong mga Hudyo na ito na nakalipin ng ibang bansa. Kaya pagdating sa 9, ang sabi, maglilingkod na sila sa akin. Ang Panginoon nilang Diyos, hihirang ako ng hari nila mula sa angka ni David. Ayan. So kung mapapansin mo, ito na yung prophecy, inilalatag na ni Jeremias, na kung sakali man kayo'y nabihag, this will be the end. Meron ng isang pangyayaring magaganap sa Israel. Sa 9 yan, ano? Lalaktawan na natin yung mga sumunod na verses. Puntahan na natin yung 18 para wag tayong magluwat. Ang sabi ngayon sa 18, eto na, Lord, malapit na tayo sa 19. Sabi na dyan, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Jacob. At akukundanganan ko ang kanyang mga tahanang dako. Ayan, ay matatayo sa kanyang sariling bunton. Ang bahay-hari ay tatahan ng ayon sa ayos diyon. Kung mapapansin mo rito, ang sinasabi na rito ng Diyos, muli niyang ibabalik yung kayamanan ng lungsod na hari ni Jacob. Yun. Yung lungsod, yung palasyo na winasak, muli niyang itatayo yun sa dati niyang kinatatayuan. Ayan. Pagdating ngayon sa 19, ito ngayon ang sabi sa 19, mula sa kanilang magmumula ang pagpapasalamat. Napansin mo yung salita, Lot? Napansin mo yun? Opo. Mula sa Opo. kanila. Kanino Mula magmumula? sa kanila. Sa Pilipino Hindi po, ba sa mga- magmumula? Hindi po. Malinaw po na magmumula po dito sa mga Israelitang ito ang pagpapasalamat. Opo, naloko na. Ang sabi, mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. Bakit magpapasalamat na sila? Kasi naalipin sila ng Babylonia. Matagal silang naging alipin. Yung Assyria na sumakop sa kanila, naging alipin sila ng taga-ibang bayan. Pero darating ang panahon, kakalagin na ng Diyos yan. Ibabalik na ng Diyos ang Hudyo sa kanyang sariling lupain. Kaya pag nangyari yun, mula sa kanila. Sino kanila? Yung mga Hudyo. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. Meron na silang tinig ng nagsasaya. Parang ramihin ko na sila. Bakit? Yung mga naaliping Hudyo nagtipangalat. Nagtandalipol yung mga tribo, nagtandawala. Pero pangako ng Diyos, pararamihin ko sila. Hindi sila mangangaunti. Luluwalhatiin ko sila. Hindi sila magiging maliit. Pilipinas ba yan? At Pilipino ba yan? MTGI ba yan? Malinaw na malinaw po. Hindi po yan MCGI, hindi po yan Pilipino, Ako, hindi po yan naloko Pilipinas. na. At lalo po, ulitin po natin, hindi po yan MCGI. Lord, gusto mo medyo pababawi natin ng kaunti? Ay, matutuwa ka Sige po. pagka ito ang nabasa mong translation. Bro, makikipahintulot na sa'yo. Naku, pagka nabasa ito ng mga taga-MCGI, marami rito kakalog. Naniniwala ako, Lord, kakalog na pananampalataya. Alam mo kung bakit? At tingnan mo ha, ayan ha, uno yan hanggang doon sa tingnan mo ha. Sabi ng Panginoon kay Jeremias, ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabing itulat mo sa aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Sapagkat darating ang araw, ibabalik kong muli
ang mga mamamayan kong taga-Israel at taga-Huda sa pagkabihag. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa mga ninuno nila na magiging pag-aari nila. Ito na yung Jeremias na sinabihan ng Diyos na humula dahil nasa panahon sila ng pagkaalipin ay yung mga mamamayan kong taga-Israel at taga-Huda sa mula sa pagkakabihag. Ibibigay ko sila sa lupaing ibinigay ko sa mga ninuno nila. Ibaba natin bro pagdating sa 8. Ang sabi riyan, ganito. Ako ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Nagsasabing sa panahong yaon, hindi na sila ang alipinin ng taga-ibang bansa. Bakit? Babaliin ko na ang mga pamatok sa mga leeg nila at tanggalin ko na ang kadena nila. Maglilingkod na sila sa akin. Ang Panginoon nilang Diyos, hihirang ako ng hari nila mula sa angka ni David. Nangangako na Diyos. Tanggalin ko na kayo sa pagkaalipin. Puntahan na natin ang 18 bro. Ibaba na natin para huwag tayong masyadong magluwat. Ang sabi sa 18, sinabi ng Panginoon, muli kong ibabalik ang kayamanan ng mga lungsod ng lahi ni Jacob at kahahabagan ko sila. At ang lungsod, ang palasyo na winasak, muling itatayo sa dating kinatatayuan nito. Tapos, ito na yung 19. Pagkatapos, aawit sila ng pasalamat. MTVI ba yan? Bro, lost, sagot. Hindi po. Hindi po. Malinaw na hindi po Sila ng MCGI yan. pasalamat. Sisigaw sa kagalakan. Pararamihin at pararangalan ko sila. Tinutukoy ng Diyos dyan. Huwag ka nang lumayo. Nandun lang sa bandang itaas. Huwag tayong magpaloko, mga taga-MTGI. Ang tinutukoy po diyang aawit para magpasalamat at sisigaw sa kagalakan at pararamihit pararangalan ng Diyos, yun po ang angkan ng Israel at ng Huda na ibabalik ng Diyos pagkatapos ng kanilang pagkabihag. Magiging maunlad ang kanilang mga anak. Katulad noong una, patatatagin ko sila. Sino sila? Pilipino? Hindi po Pilipino yan at hindi Pilipinas yan. Mga Hudyo yan. Tatagin ko sila sa harap ko. Parurusahan ko ang sino pang mga sa kanila. Ang mga pinuno nila ay magmumula rin sa kanila. Na-realize mo ngayon kung bakit sinabi ang salita na yan? Magmumula sa kanila yung pinuno, no? Na-realize mo kung bakit? Opo. Ang ibig pong sabihin yan, dahil sila po ay i-restore muli bilang isang bayan, isang bansa. Kaya dahil sila po ay napasa ilalim nga po ng ibang mga pinuno nung sila ay napangalat. Kaya ang pangako ng Diyos sa kanila ay sa bayan mo mismo, magmumula ang iyong pinuno. Nakuha mo. Para mayroong pagkakaisa. Opo. Nakuha mo. Kaya pala sinabi na ang pinuno nila ay magmumula sa kanila kasi yung mga naminuno sa mga Hudyo noong panahong sila'y nabihag nang galing pa sa taga-ibang lupa, alipin nga sila eh. Ang pinuno nila hindi Hudyo. Pero darating ang panahon, pagka itong mga Hudyo na ito, pinakawalan na ng Diyos sa pagkakabihag, yung puno nila magmumula sa kanila. Palalapitin ko siya at siya lalapit sa akin. At sino yung nangas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Ayan. At ako, ang Panginoon ay nagsabing magiging mamamayan ko sila at magiging Diyos nila ako. Ayan. Nakuha mo, no? Ang ibig palang sabihin ng mga talata na yan ng kasulatan, na yan pala tumutukoy sa mga Hudyo, sa kaharian ng Israel at ng Huda. Opo. 100% po. Ngayon, bro. Di ba nabihag ang Hudyo ng Babylonia, di ba? Opo. Hula pa lang yan eh. Get mo ba ako? Opo. Hula pa lang pa yan. yan. Yung panahon ni Jeremias, binabasa natin yung hula. So si Jeremias, nabuhay nung panahon na nasa pagkaalipin sila. Pero nagsulat siya ng hula. Bro, may pinadala ko sa'yo. Ngayon, noong itong Hudyo na ito, na nasakop ng Babylonia, alam mo ba, Lot, ang nangyari
sa paghahari ng Babylonia sa mga Hudyo? Ano po ang nangyari? Kasi may hulang dapat matupad eh. Ito ang nangyari, papakita ko sa iyo ha. Babasahin natin. Baka di mo na naman mabasa. Sorry, ako na lang ang magbabasa. Ito. Bumagsak ang Babylonia. Di ba? Sila yung naghahari. Alipin nila ang mga Hudyo. Bumagsak ang Babylonia. Ang kabuuang tagal ng pagkakabihag ng Huda sa Babylonia ay humigit kumulang 70 taon. Ang Babylonia, ito nangyari, Los, ay nasakop ng Imperyong Persia noong 539 BCE sa ilalim ng pumumuno ni Haring Cyrus the Great. Ayon, ang paghalili ng Persia sa Babylonia ay nagpahintulot sa mga Hudyo na makabalik sa kanilang lupain sa Huda at muling itayo ang templo sa Jerusalem. Nasundan mo, Los, ang nangyari? Opo. Opo. So may isang pangyayari na hindi na napili yung pagkakasakop ng Babylonia Babylonia. sa Hudyo. Bakit? Yung Babylonia nasakop ng Imperyong Persia noong 539 BCE sa pamumuno ni Haring Cyrus the Great. Alam mo kung bakit, Lo? Bakit po? Kasi may matutupad na hula eh. Napansin mo Opo. ba yung hula kanina? Opo. Ayun. Ngayon, ito ngayon ang sumunod na pangyayari, Lo. Eh di, nakakawala ang Hudyo sa Babylonia sa pamamagitan ng Imperyong Persia. May sumunod na pangyayari. Papakita tayo ni Broccoli. Kung nakakasunod ka pa, ito ngayon po, ang sige sumunod po. na pangyayari. Pagbalik sa Jerusalem. Sa ilalim ng pamiminuno o pamumuno ni Zerubabel, isang inapo ng hari ng Huda, ang mga Hudyo ay nagsimulang bumalik sa Jerusalem ba thankful. Mula sa Babylonia, pumasok ang Imperyong Persia, may isang kinasangkapan, Zerubabel, inapo ng hari ng Huda, na ito ang nag-lead na ang mga Hudyo, sabi, ay nagsimulang bumalik sa Jerusalem mula sa kanilang pagkabihag. Ang kanilang pagbalik ay nagsimula noong 538 BCE. Ayun, tapos na yung panahon ni Jeremias. Si Zerubabel ay isang leader na tumulong sa mga Hudyo na makabalik sa kanilang lupa at muling itayo ang kanilang templo pagkatapos ng pagkabihag. Natatandaan mo yung Bible commentary kanina, Lo? Opo. Opo. At sila Sino po ay yung- magkasuhato. Sino yung literal na Ang literal kinatuparan ng hula? Opo, ang literal pong taong ito ay nagngangalang Zerubabel. Siya nga po ito. Yung literal. Ano? Opo. Na kinatuparan ng hula na sinabi ni Jeremias na yung kanilang puno magmumula sa gitna nila. Inapon ng hari ng Huda, si Zerubabel, ayon dun sa mga Bible commentary. At pwede naman siyang paniwalaan, di ba? Kasi si Zerubabel, gobernador talaga siya eh. Gobernador siya, nag-leader siya eh. Namuno siya eh. Basahin po natin ang Hagay 1:14. Hindi tayo lumabas ng mga beses ha. Ngayon lang tayo lalabas ng kaunti para lang patunayan natin sa kanila na itong si Zerubabel, ito talaga yung kinatuparan noong isang puno na magmumula sa gitna nila, na isang gobernador na magtatayo ng bahay ng Panginoon. Basahin natin, Lo, yung Hagay 1:14. Sige po. At kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Zorobabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Huda at ang kalooban ni Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote at ang kalooban ng buong nalabi sa bayan at sila'y nagsiparoon at nagsigawa ng bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Yun. Nung mawasak yung unang templo, dahil sa pagkakasakop sa Israel, eh di nawasak yun, ano?
Yung templong itinayo ni Solomon Mhm. dahil sila'y nasakop eh. So nawasak yung unang templo. Ngayon, etong si Zorobabel, Zoro, magandang gabi, hinilos ng Panginoon ng kalooban ni Zorobabel na anak ni Siltiel na gobernador sa Huda. Aba, mayroong literal na kinatuparan na itong si Zorobabel na ito, siya ang nagpasimuno or nanguna sa mga Hudyo sa kanilang pagbabalik para maitayong muli ang ikalawang templo nung masira sa panahon ni Solomon. Opo. Ayun. So, literally, natupad sa kay Zorobabel. Ngayon, pwede ba siyang matupad kay Kristo ayon sa mga commentaries na nabasa natin, Lo? Ano mas say mo dyan? Ito po hanggang ngayon dalawa po itong tinitignan na possibility. Isa nga po yung kay Zorobabel na natupad at isa naman po kung pag-uusapan kung tayo po ay naglilin towards sa messianic prophecy. So pinatutungkol po ito kay Kristo sa panghinaharap na mangyayari. Hanggang ngayon po ito'y isang usapin. Kaya natupad yan sa panahon ni Zorobabel, sa panahon ng mga Hudyo. Kaya natupad yan kay Kristo ayon sa mga Bible commentary. At meron pa silang ibang claim eh. Yung binabanggit mo kanina sa akin, na Opo, mangyayari. mangyayari nga po in the future. Ito pong bagay na to future po, to happen pa lang po siya na ang isa pong sinasabi nila ay ang istorya pong ito ng Jeremias nga po na ito natin pinag-aaralan ay simply restoration nga po ng bayan ng Israel ng isang kahulugan ay magkakaroon siya ng kanyang mga political leaders dahil nga po ito ang kanilang impression ay pinaghiwalay po nila yung ang kanilang mga nobles o ang kanilang mga mahal na tao o maharlika ay iba doon sa gobernador na lalapit sa Diyos. So ang tinutukoy po na ibang mga Bible scholars dito, this is just simply a restoration or restitution of Israel na magkakaroon ng political leaders at magkakaroon ng isang gobernador na mayroon siyang intimate connection sa Diyos. Kaya ang bayang ito ay pamumunuan ng kanilang sariling mga mamiminuno sa lahi nila at gagabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng gobernador na ito na magtatawid ng kautusan ng Diyos para sa mga mamiminuno. Kumbaga, in a nutshell, ang tawag ng mangyayari po, ang bayan ng Israel na matatayo sa hinaharap ay patatakbuhin ng mga political leaders under guidance po ng Diyos. So this is more of political and spiritual leadership. Yun po ang isang tinitingnan dito po sa panghinaharap. Exactly. Ngayon, Lo, after saying all this, historical aspect, historically, lumalapit siya kay Zorobabel. Ayon sa mga pangyayari sa kasaysayan na isang gobernador na nagmula sa Huda. Kung yan man ang pakahulugan nila. Kung yan man ay nangyari sa panahon ng Kristyanismo, ang tinutukoy nila dyan si Kristo. Kung nangyari naman yan sa panahon ng pagtatayo ni Kristo ng Iglesia. At kung yan man ay mangyayari in the future pagbalik ni Kristo, yung restoration na sinasabi mo, kung kay Kristo pa rin yan lalapat, pansinin mo, historical aspect, pasado ba yan para kay Beth at kay KDR? Ito po ang aking nakita ito po yung aking nga pong binigyang pansin nung inyo nga pong binigay sa akin itong dapat na pag-aralan na ito. Ano man po ang mangyari o piliin natin sa tatlo, isa lang po ang kahulugan. Hindi po ito napapatungkol sa MCGI, kay Brother Eli, lalong-lalo na kay KDR. Hindi po sila kasama dito sa istoryang ito. At hindi po kasama ang MCGI dito. Hindi po at ito po ay para na po sa Israel. Yan. Kaya historical aspect, bagsak po yan. Hindi yan lapat sa ang dating daan. Kasi hindi po Pilipino ang tinutukoy dyan na magmumula sa kanila ang pagpapasalamat. Hindi po. Yung tinutukoy po dyan, yung mga naaliping Hudyo mula sa Assyria at saka sa Babylonia. At nang i-restore sila ng Diyos, magmumula sa kanila ang tinig ng pagsasaya. Mga Hudyo po ang tinutukoy dyan. Historical aspect, hindi po yan Pilipino. Messianic aspect, hindi rin po yan Pilipino.
dahil po yan ay tumutukoy sa Hudyo. Contextual aspect, hindi rin po yan Pilipino, hindi po yan si Beth, hindi si KDR. Kahit saan mong dimension tingnan, lagpak po ang MCGI, hindi papasa para ikapit diyan. Ngayon, after refuting all this, kung hindi nagmamatch yan kay Beth at kay KDR, ang tanong, do you still believe na yung hula na yan is natupad kay Beth at kay KDR? Nasa sa inyo na po ang pagpapasya. Bahala na po kayong magdesisyon. Huwag lang kayong galit. Open lang po ang inyong mind. KNP, lahat ng KNP, lahat ng district servant, matatalino kayo, alam namin, mataas ang regard namin sa inyo. Tutulan nyo ngayon itong nilatag namin sa inyo. Walang kaming kine-claim kung sino yan, hindi namin kine-claim na yan is exactly si Zorobabel, hindi namin kine-claim na yan ay si Cristo. Ang isang bagay na alam lang namin, hindi po natupad yan sa MCGI. Kaya yung kanilang taga-angkay na magiging isa sa kanila, kaya isa sa kanila, manggagaling po yan sa lahi ng mga Hudyo. Yung puno na yan magmumula sa gitna nila. Tayo na ang bahalang mag-assess. Los, parting word. Opo. Opo. At muli po, salamat po sa mga ating mga taga-subaybay. Binabati po namin kayong lahat muli. At muli po, iiwan namin sa inyo ang statement dahil nga po hindi kami nagtatayo ng sariling amin at hindi po kami nagtatayo ng aming sariling relihiyon. Kaya ang aming sasabihin po mula po kay Lost and Dark Knight, ang katagang perhaps we are wrong, but maybe this time we are so right. So, salamat pong muli mga kasama. Salamat po. Hanggang sa muli po. Thank you, Los. At salamat po sa lahat ng mga nakinig ng podcast ngayong gabi. Pakishare nyo po sa lahat ng KNP, workers, district servants, mga kakilala nyo. Tingnan natin kung ano po yung argumentong ilalapat ninyo rito. Pag hindi nyo po ito napasubalian, ito ang isang malaking gigiba sa paniniwala ng MCGI na kayo ang totoo. Kumbaga sa teacher, ang lisensya nyo dito nang galing. Pero itong lisensya nyo, napatunayan namin na invalid. Napatunayan namin na wala palang karapatan na gamitin ang sinuman na Pilipino patungkol sa hulang ito. Kaya kayo na po ang mag-assess. After refuting all this, ang tanong namin sa inyo, maniniwala pa rin ba kayo? Nasa inyo na po ang pagpapasya. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pakikinig.